Pwede po ba tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa Ginoo sa kanya po mga salita na atin po pagbubulay-bulayan. Ito po ang sinasabi sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 16, talatang 19 hanggang sumusunod na mga talata. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagangalang Lazaro na dagdag na sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman, sa hangad na matagpunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at do'y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw niya ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin na sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan, at ang mga nariyan ay hindi makakapunta dito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling mabuhay, magsisisi sila at tatalikdan ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanyang salita sa atin pong kalagitnaan. Tayo pong lahat ay sandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mapagmahal, maibigin, Panginoon, sa kabila na kami po'y nagkasala, Panginoon Diyos. Patuloy po ang iyo pong mapagpalang kamay ay iyo pong iniaabot sa bawat isa po sa amin. Katunayan, Panginoon, sa gabi pong ito, ininako mo po ang paniyapak ng bawat isa po sa amin. Hindi nagkataon na nakatayo kami ngayon sa iyong harapan. Alam ko po, Panginoon, sa biyaya at grasya na nagmumula sa iyo, nais mo pong ikaw, Panginoon, ay humikop ng mga tao. Mabago ang kanila po mga buhay. Mag-isip-isip, Panginoon, sa uri ng buhay na pinamumuhay ng bawat isa.
At hayaan mo po na habang binubulay-bulay namin ang iyong mga salita, lapatan mo po ng naaangkop na mensahe. Gamitin mo lamang po ang iyong mga lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Ay open na rito, Panginoon, sa buhay po namin. Habang kami po ay mga nangabubuhay dito po sa mundo pong ito. Salamat po sa basbas. Inamin po namin ang 2 kilos mo, Santong Espiritu. At dahil diyan, inamin na rin po namin ang tagumpay ng gawain po na ito. Ito po ang aming samo at panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, pwede na po kayo maupo. Final destination. That is our topic. Ang huling antungan. Huling patutunguhan ng mga tao. Ang ating katawang lupa, mapupunta po yan sa alabok. Mapupunta sa sementeryo. Pero yung ating pong kaluluwa ay meron pong patutunguhan doon sa kabilang buhay. Whether we like it or not, dalawa lamang po ang pwedeng puntahan ng kaluluwa ng tao. Ito po ay impyerno o langit. Langit o impyerno. Kaya napakahalaga na habang tayo po ay mga nangabubuhay pa sa mundong ito, ito po ang oportunidad na binigay ng Diyos sa atin upang atin pong sama-samang kilalanin ang grasya ng Panginoon. Ibig sabihin, habang buhay tayo, ibigay na po natin at isuko natin ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ano ang unang katotohanan na makikita po natin? Ang unang katotohanan na mababasa po natin dito po sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 16, nakatala sa talatang 22 hanggang talatang 23. Na ang sabi po diyan, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Ang unang katotohanan, mayaman ka man o mahirap, o pwedeng dumating ang kamatayan. Anytime, anywhere. Yan po ang realidad. Wala po pwedeng magmalaki sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Yan po ang sinasabi po ng Bible. Ang sabi po diyan, nung mamatay ang mayaman, siya po ay sa talatang 23. Ito po ang kanyang pinahantungan. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Ibig sabihin, death is certain. Ano po? Ikaw man ay, yun nga sabi ko nga kagabi, kahit na ikaw ay mayaman, kahit na ikaw ay meron doktor, kahit na ikaw ay conscious sa iyong kalusugan, pag itinakda ng Panginoon na ikaw ay mamamatay. Wala pong pinipili. Di po ba? So, hindi natin po pwedeng sabihin na malakas ako, malusog ako. Hindi pa ako mamamatay. Di ba? Kasi po, may sanhilan po ang kamatayan. Naglalakad ka dyan, mabaril ka, patay ka. Sumakay ka ng motor, sumengklang ka, tumama ulo, patay ka. Di po ba? Meron lang pong cause. Meron lang pong dahilan. Minsan sakit at karamdaman. Minsan naman, parang kay Brother Edwin, natutulog lang yata ito. Di ba? Kausap mo pa nung gabi, pero madaling araw, ayun nga po, parang doon bumigay. So, that's life. Sabi nga ng kanta, here today and gone tomorrow. That's life. Amen? Kung titignan po natin, yung mayaman, nung nabubuhay pa, para bagang buhay langit,
Kasi may katulong, may nagpapayong, meron pong personal doctor, masarap ang pagkain, masarap ang kinakain, maganda tulugan, mayaman eh. Di po ba? Pero ang katotohanan nito, hindi po nadugtungan ng kanyang kayamanan ang kanyang buhay. Hindi po. Yan po ang realidad na itinuturo po ng salita ng ating Panginoon Diyos. At sabi nito, parehong namatay. Pero, pagdating sa kabilang buhay, magkaiba ang destinasyon. Magkaiba ng kanilang mga pinatunguhan. Si Lazaro, napunta sa piling ni Nunong Abraham at doon ay inaaliw, nakakaranas ng kaaliwan. Yung mayaman, napunta sa Hades ng pagdurusa, pinahihirapan, sinusunog ang kaluluwa, hirap na hirap. Yun po ang naging sitwasyon. Yun po ang naging kalalagayan. Si Lazaro, hindi napunta sa piling ni Nunong Abraham dahil mahirap. Hindi po yun ang dahilan. Kasi po, mismo ang pangalang Lazaro ay meron pong kahulugan. Ang kahulugan ng salitang Lazaro, God is my righteousness. Kaya, tiyak po, madalas kasi, kung ano ang pangalan mo, ganun ang lifestyle mo. Tama? Kaya alam ninyo kung anong pangalan ninyo. Basta ako, sigurado ako, ang pangalan ko ay Jesus. Di ba? Kaya nga, siyempre, dahil Jesus, kailangan lalo mag-ayos. Kasi maraming Jesus na mga pasaway din eh. Tama ba, sir? So, hindi yan eh, no? Kaya kailangan pangatawan mo yung meaning ng pangalan mo. So, dito po, yung mayaman namatay. At pagdating sa kabilang buhay, nagdurusa. Para alam niyo po sa totoo, meron nga ako nabasa, bago ito na kagabi, yung mga soul in hell, they were begging for another chance. Para kung bibigyan mo pa ako ng buhay, Panginoon, magbabago na ako. Aayusin ko na. Eh kaso ay patay na. Wala na pong chance pag ang tao ay namatay. Ano po? At yun po yung katotohanan. Ang nakakalungkot nga po sa ngayon, sa mga buhay. Tingnan mo yung katabi mo, buhay na buhay ba? Buhay na buhay, di ba gumagalaw eh, no? Di ba? Obvious na obvious, visible na visible, di ba? Pero alam niyo po ba, kaya ka buhay? Dahil binibigyan ka ng oportunidad ng Panginoon, magsisi. Binibigyan ka ng opportunity ng Panginoon, isuko ang buhay sa Panginoon. Hayaan natin ang Diyos ang siyang magmaniobra ng ating po mga buhay. Dahil pag nasa kamay ka ng Panginoon, hindi masasayang ang iyong buhay. Amen. Amen. So, anong dahilan? Bakit napunta ang mayaman doon sa Hades ng pagdurusa? Ito po yung dahilan. Talatang 25. Kasi humihingi siya ng awa. 24 muna. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa o kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at pasain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito.